Hello mga bata, magandang umaga at ngayon ay Mother Tongue Based Multilingual Education na tayo. At ngayon mga bata ay nasa ikatlong markahan at ikawalong linggo na tayo sa ating MTB. Ngayon, sa pagmimula, atin mo nang alamin. Sa katapusan ng mga gawain, inaasahan na makagagamit ng salitang kilo sa pangungusap na may wastong panahunan at hudyat ng oras. Okay, handa na ba kayo ngayon mga bata? Okay, tayo ay magpapasimula na tayo ay manonood, makikinig at matututo ngayong umaga. Pero yon, balikan muna natin ang ating nakaraang pag-aaral. Isulat ang tama sa inyong kwaderno kung ang pangungusap ay angkop sa napag-aralan at mali kung hindi. Unang tanong. Ang pagkukwento ay isang sining ng paglalahad muli ng mahalagang detalye. Dalawa, ang pabula ay isang kwento na ang tauhan ay mga hayop. Ikatlo, maging matamlay sa pagkukwento. Ikaapat, buod lamang ang ikukwento. At ikalima, mahalagang matandaan ang pamagat, tauhan sa kwento at ang mahalagang pangyayari. O mga bata, sagutan na natin. Titingnan natin kung tama tayo. Ang una ay tama, ikalawa ay tama, ikatlo ay mali, ikaapat ay tama, at ikalima ay tama. Makakuha ba kayo ng 5 sagot? Mahusay mga bata. Ngayon, tayo muna ay umawit. Sabayan natin ang awit na ito. Tara, manta tayo. Ayan mga bata, sinabayan niyo ba ang aking pinatugtog? Very good, mahusay, magaling talaga itong mga batang ito. Okay, ngayon, balikan nga natin yung awit. Sa napakinggan nating awit, ano ang iyong ginagawa kung ikaw ay masaya? Ano daw ang ginagawa noon kapag ikaw ay masaya? Yung sa napanood natin? Okay, tayo ay tumatawa, pumapalakpak, pumapadyak, kumekembot. Ayan, sabi tumatawa. Masaya doon sa kanta natin eh. Okay, ngayon, ano na naman ang masasaya ninyong karanasan kasama ang inyong pamilya o mga kaibigan? Alam ko, meron kayong mga sasabihin. Okay, pakinggan nga natin. Pakinggan ko nga. Okay. Ano sa larawan? Oh, kayo ay namamasyal. Nagpupunta sa mga SM o sa mga parke. Tama ang iyong sagot. Okay, very good. Anong ginagawa? Nagtatanim ng mga halaman at gulay.
May tawag tayo dyan mga plantito at plantita. Very good. Next, ano pa? Nanonood ng TV sa loob ng bahay. O kaya sa computer. Okay, ito kaya. Ano ito? Nagvi-video call sa mga kaibigan. Very good. Very good naman. Wow na wow yan. Ngayon mga bata, ano naman ang inyong magagandang katangian na maipagmamalaki? Alam ko marami ito. Ngayon, meron akong kwento. Sa ikukwento ko ngayon ay may bata tayo na kikilalanin na mayroon siyang magandang katangian na katulad ninyo na may tiyak na ipagmamalaki. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang ang mga sikreto ni Esang. Isinulat ni Jessa Marie P. Talingting ng Ticos City Division. Umpisahan ko na. Ako si Esang. Hinahangaan ako sa aming barangay dahil sa aking pagiging alisto at malinis. Inalam pa nga ng aking mga kaibigan ang aking mga sikreto. Tinanong pa nga nila kung paano mapanatili ang pagiging alisto at malinis. Sinasabi ko sa kanila na maaga akong gumigising araw-araw. Inililigpit ko kaagad ang aking higaan ng maayos. Pagkatapos, dumidiretso ako sa banyo upang maligo. Okay. Naguhugas ako ng kamay bago kumain. Pagkatapos kong kumain, ako ay nagsisipilyo. Nagbibihis ng malinis na damit. At nag-aayos ng aking buhok. Ako si Esang at ito ang aking mga sikreto. Ayan mga bata, natapos na nating mapakinggan at mabasa. Ngayon, meron akong mga katanungan. Una, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Sino na nga yun? Very good, mahusay. Ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Esang. Saan naganap ang kwento? Sa palagay niyo mga bata? Tama, naganap ang kwento sa kanilang barangay. Ikatlo, ano-ano ang sikreto ni Esang upang maging malinis at alisto na isinalaysay sa kwento? Tama, siya ay gumigising siya ng maaga araw-araw. Inililigpit niya kaagad ang kanyang higaan ng maayos. Naliligo siya araw-araw. Naguhugas siya ng kamay bago kumain. Okay, ika-4 na tanong. Ano-anong magagandang maidudulot ng pagiging alisto at malinis? Sige nga. Tama, malalayo tayo sa sakit at magiging magaling sa klase at mga gawain. Very good. Mga bata, may makikita tayong mga salitang kilos sa kwento natin. Isa-isahin nga natin ito. Okay, ano kaya ang ginagawa niya dyan? Tama, siya ay gumigising. Dito kaya? Nagliligpit. Ito kaya? Naliligo. Naghuhugas. Kumain. Nagsisipilyo. Nagbibihis. Inaayos. Okay. Ang mga yon ay, ang tawag natin doon
ay ang pandiwa. Ano nga ba yung pandiwa? Ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos o galaw sa isang pangungusap. Ito rin na nagpapahayag ng kilos o damdamin. Kanina, sa pag-awit natin, maraming mga pandiwa doon, maraming mga salitang kilos, inisa-isa natin. At ngayon, sa kwento natin kay Esang, marami din doon ang makikita natin sa pangungusap na salitang kilos o galaw. Ito ay tinatawag na, ano na nga? Pandiwa. Very good. May mga salitang kilos na ginamit sa kwento. Sabi ko nga kanina, di ba? Ang mga ito ay ginamit sa pagsasalaysay ng sariling karanasan ni Esang doon sa kwento natin. Meron tayong dalawang pangkahalatang anyo ng pandiwa. Ang pandiwang binubuo lamang ng salitang ugat at ang pandiwang binubuo ng salitang ugat at panlaping makadiwa. Isa-isahin nga natin, tingnan natin ang mga halimbawa. Una ay lumindol, malinis, magsiawit. Tingnan natin dito ha, ano yung sinasabi ni teacher. Mapapansin natin ang mga halimbawa ay nakikitaan ng mga panlapi. Ano ba yung mga panlapi? Okay, balikan natin ngayon ang mga pangungusap galing sa kwento. Tara, tignan natin yung mga pangungusap ha. Una, maaga akong gumigising araw-araw. Ang gumigising ay ang salitang kilos o pandiwa. Inililigpit ko kaagad ang aking higaan ng maayos. Ang salitang inililigpit, ito ang salitang kilos o pandiwa. Ngayon, tingnan natin ha, subukan natin. Sabihin ang salitang kilos na ginamit sa sumusunod na pangungusap. Okay, dumidiretso ako sa banyo upang maligo. Nasaan dyan ang pandiwa? Tama. Maligo. Ang pandiwa. Number 2, naghuhugas ako ng kamay bago kumain. Tama, naghuhugas. Okay, ito mga bata, ang pandiwa ay maaaring banghayin sa iba't ibang aspekto. Ito yung sinasabi natin kanina. Ito ay tumutukoy sa panahon kung kailan nangyayari o mangyayari o kung ipagpapatuloy pa ang kilos na nagaganap. Okay, tingnan natin sa ikatlo. Ako ay nagsisipilyo. Mahusay nagsisipilyo. Nagbibihis ako ng malinis na damit. Tama. Nagbibihis. Nag-aayos ako ng aking buhok. Tama. Tatlong aspekto ng pandiwa. Una ay ang aspektong pangnagdaan. Ikalawa, ang aspektong pangkasalukuyan. Ikatlo ay ang aspektong panghinaharap. Tatlong aspekto ng pandiwa. Ang aspektong pangnagdaan o naganap na. Ito ay kapag ang kilos ay isinaad nito ay tapos ng gawin o naganap na. Ang yelong ito ay natutunaw na. Nasaan? Okay, kami ay naglinis ng bahay kahapon. Natutunaw, naglinis. Yan ang mga pandiwa. Ang ikalawang aspekto ng pangkasalukuyan o nagaganap ay pandiwang nagsasabi o nagpapakita ng kilos o ginagawa pa o kasalukuyang ginagawa. Sa panahunan o aspektong ito nadaragdag ang mga panlapi at nag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat. Ang aspektong pangkasalukuyan naman ay may salitang ugat, may panlapi, at aspektong nagaganap. Halimbawa ay laba. Ang panlapi ay nag, at kaya ito ay magiging naglalaba. Inom, umiinom.
Ginagamit din ang mga salitang nagpapahiwatig ng oras o panahon gaya araw-araw, palagi, tuwing, kasalukuyan, habang at iba pa. Okay, mga halimbawa. Kasalukuyang naglalaba ngayon ang aking nanay. Naglalaba. Ang aspektong pangkasalukuyan naman ay may unang pantig ng salitang ugat, plus salitang ugat. Halimbawa, plus aawit, magiging umaawit. Si Vivian ay umaawit ng paborito niyang kanta. Ang aspektong pangkasalukuyan din, halimbawa ay plus tawa. Magiging plus tawa, tumatawa. Ang mga bata ay tumatawa sa kasalukuyan, palabas ng telebisyon. Nag naman, ang gagamitin natin, nag plus ito yung unang pantig plus salitang ugat. Kaya, nag tsaka saing, magiging nagsasaing. Aspektong panghinaharap o magaganap naman, ang pandiwang ito ay tumutukoy sa kilos na hindi pa nagagawa o gagawin pa lamang. Halimbawa po ay plus salitang ugat. Halimbawa, kita, lalagyan ng plus ulit, makikita. Sa kabilang tindahan natin, makikita ang gusto mong pagkain. Yun ang halimbawa. Ngayon, balikan natin mga bata. Mag-thumbs up tayo kung ang salita ay pandiwa at thumbs down kung hindi. Okay, thumbs up, thumbs down. Number 1. Ano ang inyong nakikita? Anong ginagawa ng bata? Naglilinis. Ito ba ay pandiwa o hindi? Tama, ito ay pandiwa. Sumunod, kumakaway. Ito ay pandiwa. Next, ang bata ay maganda. Ang maganda ba ay pandiwa? Hindi ito salitang kilos. Next, upuan. Hindi rin. Dumuduyan, pagduyan. Ano kaya? Salitang kilos kaya ito? Tama. Very good. Mahusay. Para sa ating pangalawang gawain, mga bata, tingnan nyo yung mga larawan, gumawa ng pangungusap base sa inyong sariling karanasan. Mula sa larawang ipapakita, gamitin lamang salitang nagpapahiwatig ng oras, panahon gaya ng araw-araw, palagi, tuwing, kasalukuyan at habang. Maaari nyo itong isulat sa inyong kwaderno. Ang unang larawan ay ayan. Ikalawa, ikatlo, ika-apat. Mga bata, gumawa ng sariling pangungusap ayon sa nakikita. Gamitin ang mga salitang pandiwa. Okay? Very good. Okay, sa ikalawang gawain, hanapin at bilugan ang salitang kilo sa mga pangungusap. Naglilinis ako ng katawan. Tama, naglilinis. Ikalawa, nagbibihis ako ng malinis na damit. Tama. Ikatlo, naghahanda ako ng higaan. Tama. Nagdadasal ako bago matulog. Ano ang salitang kilos? Bilugan? Tama. Ikalima, nagsusuklay ako ng buhok. Okay, mahusay. Lagi natin tandaan, mga bata, ang pandiwa ay salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Ito ay tinatawag nating salitang kilos. Pandiwa. Ginagamit ang salitang kilos sa pagsasalaysay ng sariling karanasan. Ngayon, sa ating pagtataya, tingnan nga natin, isulat sa kwaderno ang inyong o notebook ang inyong sagot. Piliin ang wastong pandiwa na gagamitin sa pangungusap. Okay, pagkatapos nating piliin, basahin ito ng buo. Okay, number 1, blank ng isang malaking bahay. A, gumuhit. B, sumulat. Pagkatapos nyo pong isulat, ito ay basahin. Next,
Blank ang bilang na 1, 2, at 3. A. Isulat. B. Kulayan. Ikatlo, blank ng 3 ulit ang kanang paa. A. Ipadyak. B. Itago. Kaapat, blank ng malakas ang tula. A. Awitin. B. Basahin. Huwag kalimutang basahin at isulat. Okay, mga bata? Nasagutan niyo na ba? Ikalima, blank ang palad o ang kamay. A. Ibuka. B. Ipikit. Okay, nasagutan niyo na. Narito ang mga sagot natin. Lagyan po ng check kung tama ang inyong sagot. Maging tapat sa gawain. At para sa ating daragdagang gawain, basahin natin sabay-sabay ang talata. Pagkatapos ay pumili ng 5 salitang kilos at gamitin ang mga ito sa pangungusap base sa sarili mong karanasan. Hindi mapantayang saya. Tuwing Sabado, pumunta kami ng aking mag-anak at kaibigan sa dagat upang maligo. Masaya kaming mga bata na tumatakbo sa tagabing dagat at naglalaro ng buhangin. Hindi rin malilimutan na magdala ng saranggola. Pinalilipad namin ito ng sabay-sabay. Dahil hilig namin ng musika, kami ay masayang nagkakantahan habang ang iba ay sumasayaw sa indayog ng kanta. Walang makakapantay sa sayang dala kasama ang aking mag-anak at pamilya. Ayan mga bata, tayo po ay nagtapos na. Maraming salamat sa inyo at hanggang sa muli. Paalam!